May mga sitwasyon sa buhay na kahit anong pilit mong ayusin, hindi na talaga gumagana. Minsan, hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang lumayo. Kasi habang pinipilit mong manatili, unti-unti ka rin nauubos. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 sitwasyon na dapat mo nang layuan para sa kapayapaan, respeto at sarili mong kalayaan. Number 1. Lumayo ka kapag hindi ka na nire-respeto. Iyan ang isa sa pinakamalinaw na sinyalis na dapat ka nang lumayo. Kasi totoo, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao o gaano mo pa pinahalagahan ang isang relasyon, kapag nawala na ang respeto, lahat ng iba ay unti-unting mawawala rin. Minsan hindi mo agad mapapansin. Nagsisimula lang sa mga maliliit na bagay, mga biro na medyo nakakainsulto, ang tono ng boses na may halong yabang, o mga desisyon na ginagawa nila na hindi ka man lang kinukonsulta. Maliliit na bagay lang yan. Sa una, sasabihin mo sa sarili mo, okay lang, siguro pagod lang siya. O baka ako lang itong masyadong sensitibo. Pero habang tumatagal, mapapansin mong unti-unti kang nagiging tahimik. Hindi na dahil ayaw mong makipag-away, kundi dahil alam mong kahit magsalita ka, hindi ka rin naman pakikinggan. Kapag dumating ka sa punto na kailangan mong ipaglaban ang karapatan mong maramdaman o ipaliwanag kung bakit karapat-dapat ka sa respeto, that's your sign to walk away. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang ipaalala sa kanya kung paano ka dapat tratuhin. Ang respeto ay hindi simpleng asal o manners lang. Ito ang pundasyon ng lahat ng relasyon, romantic man o hindi. Pwede kayong mag-away, pwedeng may tampuhan, pero kung may respeto pa rin, may pag-asa pa. Pero kung nawala na yon, kahit gaano pa kalalim ang pinagsamahan ninyo, magiging lason ang bawat araw na magkasama kayo. At hindi lang ito tungkol sa relasyon sa ibang tao. Minsan, ikaw din mismo ang hindi na nirerespeto ng sarili mo. Kapag hinahayaan mong ulit-ulitin nila ang pang-aabuso, kapag tinatanggap mo ang pagtrato na alam mong hindi mo deserve, nawawala rin ang respeto mo sa sarili mo. Kasi bawat pagkakataon na pinipili mong manahimik, kahit mali na, ay isang piraso ng dignidad mong unti-unting nauubos. Kaya kung nararamdaman mong wala ka ng halaga sa mata ng isang tao o sa isang lugar na dati ay pinaparamdam sa iyong mahalaga ka, lumayo ka na. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong pakinggan ang sarili mong tinig. Remember this, love without respect is just control in disguise. You deserve to be in a space where your voice matters, your feelings are valid, and your presence is valued. Kasi kapag nire-respeto ka, hindi mo kailangang laging magpaliwanag kung bakit ka umiiyak o kung bakit nasasaktan ka. Alam nila yan dapat. At kapag dumating ang panahon na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo, doon mo malalaman na nasa tamang lugar ka na. Number 2, lumayo ka kapag palagi kang sinisisi sa lahat. Kapag palagi kang sinisisi sa lahat, kahit hindi mo naman kasalanan, nakaka-drain yun. Nakakabaliw. Kasi kahit anong gawin mo, lagi kang mali sa paningin nila. May mga taong hindi marunong managot sa sarili nilang pagkakamali, kaya ang pinakamadaling gawin nila ay ituro ang daliri sa iba. Ikaw ang nagiging shock absorber ng lahat ng problema. Kahit minsan ikaw na nga yung tumutulong, ikaw pa rin ang nasisisi. Minsan sa mga ganitong sitwasyon, mapapaisip ka, ako ba talaga ang may mali? Baka nga ako ang problema. Pero teka lang, hindi laging ganun. Kasi kapag lagi kang sinisisi, kahit sa mga bagay na hindi mo kontrolado, hindi yun normal. That's manipulation. It's emotional abuse in disguise. Ginagawa kang takbuhan ng sisi para lang mapanatili nila ang ilusyon na sila ay laging tama. Halimbawa, sa trabaho, kapag may hindi natapos, ikaw agad ang sisisihin kahit hindi naman ikaw ang may hawak nun. Halimbawa rin sa relasyon, kapag nagkaroon ng tampuhan, ikaw lagi ang may mali kahit ikaw lang naman ang nagtatangkang mag-ayos. At sa pamilya, ikaw ang laging pinupuna kahit ikaw na nga yung nag-a-adjust. Nakakapagod, di ba? Kasi kahit anong kabutihan ang gawin mo, parang hindi sapat. Ang masakit pa, habang tumatagal, naniniwala ka na rin baka nga ikaw ang problema. You start doubting yourself. You start apologizing for things you didn't even do. Tinatanggap mo na lang lahat para lang matapos ang gulo. Pero ang hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nauubos. Tandaan mo,
hindi mo tungkuling akuin ang kasalanan ng iba. Hindi mo kailangang maging tagasalo ng responsibilidad na hindi naman sa'yo. Kung may taong hindi marunong humarap sa sarili nilang pagkukulang, problema nila yon, hindi problema mo. Ang tunay na malakas ay yung marunong magsabi ng tama na. Yung kayang lumayo kapag mali na ang sistema. Kasi minsan, hindi mo kailangang ipaliwanag kung gaano ka kabuti. Kailangan mo lang patunayan na hindi mo nahahayaang abusuhin ka ulit. Kaya kung lagi kang sinisisi sa lahat, kahit wala kang ginagawang masama, ito lang ang sagot: lumayo ka. Protect your peace. Dahil minsan, ang katahimikan mo ay mas mahalaga kaysa sa pagbibigay ng paliwanag sa mga taong ayaw ka namang intindihin. Number 3, lumayo ka kapag puro pangako, walang gawa. Kapag puro lang sila pangako, wala silang ginagawa, doon ka na dapat magduda. Kasi to be honest, ang salita ay madali lang sabihin. Magbabago na ako, babawi ako, susunod na linggo ayusin ko na. Ilang beses mo na bang narinig yan? At ilang beses ka na rin naniwala, umaasang this time, totoo na. Ang masakit, bawat pangakong hindi tinutupad, dahan-dahan kumakain sa tiwala mo. Parang ilog na dati ay malinaw, pero dahil sa paulit-ulit na dumi, nagiging maputik na. At bago mo na malayan, hindi mo na makita kung alin pa ang totoo. May mga taong magaling magsalita. Sobra nilang sweet, convincing, parang lahat gagawin nila para patunayan na mahal ka talaga o seryoso sila sa'yo. Pero kapag oras na ng aksyon, biglang nagiging tahimik. Doon mo makikita ang malaking agwat sa pagitan ng salita at sa gawa. Kasi kung talagang gusto, kikilos yan. Hindi mo kailangan paulit-ulit ipaalala o ipilit. Minsan, ginagamit pa ang mga pangako para takpan ang kasalanan. Sorry, babawi ako. Pero sa totoo lang, hindi nila gustong magbago. Gusto lang nilang hindi mo sila iwan. Kaya nagbibigay sila ng hope kahit matagal nang wala. Ang totoo, kung mahal ka talaga, hindi ka nila papangakuan lang. Ipapakita rin nila sa'yo. Kasi love is action. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect timing para gawin ang tama. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, laging may dahilan. At ikaw, ilang beses mo pang gustong maghintay? Ilang beses mo pang ipaglalaban ng mga salitang hindi naman pinaninindigan? Kapag napagod ka na, huwag kang matakot umalis. Hindi mo kailangang manatili sa ilusyon ng mga salitang magaganda pero walang laman. Dahil sa dulo, hindi ang pangako ang sukatan ng pagmamahal, kundi kung paano nila pinanghahawakan ang mga salitang binitawan nila. Remember, people can say anything to keep you, but actions will always reveal the truth. Sometimes, the kindest thing you can do for yourself is to stop listening and start observing. Kasi kapag puro pangako na lang, walang gawa, ikaw lang ang laging masasaktan. Number 4, lumayo ka kapag ikaw lang ang lumalaban. Ito yung isa sa pinakamasakit na realization sa isang relasyon or pagkakaibigan o kahit sa isang pangarap. Yung pakiramdam na habang ikaw ay pagod na pagod kakasubok, kakahabol at kakaintindi, yung kabilang panig ay parang wala lang. Sa umpisa, natural lang magbigay, natural lang umunawa kasi naniniwala ka pa, kasi gusto mong ayusin. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, ikaw na lang lagi ang nag-aabot, ikaw na lang ang nagsusorry, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan. Samantalang yung isa, parang hindi na interesado kung manatili ka o umalis. Ang hirap kasi kapag mahal mo pa. You tell yourself, konting tiis pa, baka magbago. Pero habang tinitiis mo, unti-unti ka namang nauubos. Yung dating ikaw na puno ng energy, na puno ng saya, ng sigla, bigla na lang napalitan ng pagod at katahimikan. You start questioning your worth, thinking maybe you're not enough. Pero totoo, you are enough. Hindi lang talaga ikaw ang problema, kundi yung taong hindi na kayang makipaglaban kasabay mo. Kasi ang totoo, hindi mo pwedeng ipaglaban mag-isa ang isang bagay na dapat ay dalawahan. Kung relasyon yan, dapat parehong kumakapit. Kung pangarap yan, dapat pareho kayong nagtatrabaho para doon. Hindi mo pwedeng buhatin ng isang barko na may butas, lalo na kung yung kasama mo ay ayaw ng sumalok ng tubig. Sometimes, love becomes one-sided. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil tumigil na siyang makita ang halaga mo. Kaya kahit gaano mo papilitin, kung hindi na siya willing makibaka, wala ka talagang laban.
And that's where you need to choose yourself. Hindi dahil sawa ka, kundi dahil ayaw mo nang masira. Lumaban ka hanggat kaya mo. Pero kapag nakita mong ikaw na lang nasa gitna ng giyera habang yung isa ay nakatingin lang, it's time to walk away. Hindi mo kailangang manalo sa laban na matagal nang tinalikuran ng kabilang panig. Ang kailangan mo ay kapayapaan, hindi validation. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung manatili kahit nasasaktan, kundi yung marunong lumayo kapag wala ng pag-asa. Number 5, lumayo ka kapag nakukompromiso na ang sarili mong dangal. Kapag nakukompromiso na ang sarili mong dangal, doon mo na dapat maramdaman na enough is enough. Kasi kahit gaano mo kamahal ang isang tao, gaano pa kahalaga ang isang bagay, o gaano kalaki ang pinaghirapan mo, kapag kapalit nito ay ang dignidad mo, lugi ka na. Minsan, hindi mo agad napapansin. Paunti-unti lang. Nagsisimula sa mga simpleng bagay. Kapag pinipilit mong manahimik kahit mali na, para lang hindi magkaroon ng away. Kapag tinotolerate mo na ang disrespect, kasi ayaw mong mawala siya. Kapag pinapaniwala mo ang sarili mong okay lang, kahit sa loob mo, hindi na. Doon mo marirealize, little by little, mawawala ka na. Yung dating matatag, nagiging marupok. Yung dating may paninindigan, biglang natatakot magsabi ng hindi. All because you love, you care, or you don't want to lose someone or something. Pero ang tanong, sa kagustuhan mong hindi mawalan, hindi mo ba napapansin na ikaw na mismo ang nawawala? Kasi kapag dignidad na ang pinag-uusapan, hindi na ito simpleng pride. Iba ang pride sa dangal. Ang pride, minsan kailangang ibaba para magkaayos. Pero ang dangal, hindi mo kailanman dapat isuko. Because that's your core, your identity, your self-worth. Kapag yun ang sinakripisyo mo, kahit anong makuha mo, hindi mo na mararamdaman ang totoong kaligayahan. Imagine this, you're in a situation where you keep saying yes, kahit gusto mong sumigaw ng ayoko na. You smile sa harap ng tao, kahit binabasag ka na niya sa loob. You convince yourself na normal lang to, na baka ikaw lang sensitive. Pero gabi-gabi, umiiyak ka sa unan mo, dahil alam mong hindi na tama. That's not love. That's not peace. That's self-betrayal. Minsan kasi, natatakot tayong lumayo dahil feeling natin, sayang. Sayang ang panahon, sayang ang effort natin, sayang ang memories. Pero isipin mo rin, sayang ka rin kung patuloy mong isusuko ang sarili mo sa sitwasyong kumikitil sa respeto mo. You are worth more than that. Hindi mo kailangang magpababa para lang manatili. Hindi mo kailangang baliin ang sarili mong prinsipyo para lang mapanatiling buo ang isang bagay na matagal nang sira. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano katagal kang nanatili. Nakikita ito sa kung paano mo piniling tumindig kahit masakit para protektahan ang dangal mo. Kasi at the end of the day, when everything else is gone, ang dignidad mo lang ang tunay na hindi mo dapat ipamigay. Kaya kung nararamdaman mong unti-unti ka nang nawawala sa prosesong ito, stop muna. Okay? Tingnan mo kung sino ka na ngayon kumpara sa dati. At kung ang sagot mo ay mas malungkot ka ngayon, mas mahina ka, at mas takot ka na bersyon ng dati mong sarili, alam mo na ang dapat mong gawin. Lumayo ka na. Hindi dahil ayaw mo nang magmahal o magtiwala, kundi dahil ayaw mo nang mawala ang sarili mong dangal. Number 6, lumayo ka kapag kailangan mong magpanggap para lang magustuhan. Kapag kailangan mong magpanggap para lang magustuhan, tanda na yan na mali ang lugar o tao na pinipilit mong makasama. Kasi isipin mo, bakit mo kailangang itago kung sino ka? Kung totoo namang wala kang ginagawang masama. Bakit mo kailangang baguhin ang tawa mo, ang pananalita mo, o pati mga gusto mo, para lang matawag na belong? Ang hirap, di ba? Kasi sa umpisa, parang okay lang. Iniisip mo, konting adjustment lang naman ito para tanggapin nila ako. Pero habang tumatagal, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Parang araw-araw kang nag-a-acting sa pelikula na hindi mo gusto ang script. Nakakangiti ka sa labas, pero sa loob mo, napapagod ka na. At yung nakakatakot pa, kapag nasanay ka na sa pagpapanggap, dumadating yung punto na hindi mo na alam kung sino ka kapag mag-isa ka. You start questioning yourself. Ito ba talaga ako? O ito na lang yung gusto nilang makita? Ang tunay na koneksyon, hindi nangangailangan ng costume.
Hindi mo kailangang gawing perfect ang sarili mo para lang magustuhan ka. Kasi yung mga taong para sa'yo, tatanggapin ka kahit hindi ka palaging okay. Kahit sablay minsan, kahit may mga bagay kang kakaiba. Hindi mo kailangang baguhin ang kulay ng kaluluwa mo para lang mag-blend sa kanila. Dahil kung totoo kang tao at hindi ka nila matatanggap, sila ang problema, hindi ikaw. So kung nasa sitwasyon kang parang kailangan mong isuot araw-araw ang maskara para lang magustuhan, tanungin mo ang sarili mo, worth it ba na mawala ako para lang manatili sila? Kasi minsan, yung pinakamapayapang desisyon ay yung lumayo at piliin ang sarili mo kahit mag-isa ka muna. Dahil sa dulo, mas masarap pa rin tanggapin ang totoo mong sarili kaysa magustuhan ng buong mundo ang taong hindi naman talaga ikaw. Number 7, lumayo ka kapag hindi ka na masaya araw-araw. Kapag hindi ka na masaya araw-araw, mapapansin mo yan, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang unti-unting nawawala yung kulay ng mga bagay na dati mong gustong-gusto. Dati, gigising ka na may excitement. Ngayon, parang napipilitan ka na lang. Dati, kahit pagod ka, may ngiti pa rin sa labi mo. Pero ngayon, kahit nakapagpahinga ka na, parang hindi ka pa rin buo. At minsan, hindi mo agad mapapansin na nawawala ka na pala sa sarili mo. Kasi nasanay ka na. Nasanay kang ngumiti kahit hindi totoo. Nasanay kang sabihin na, okay lang ako. Kahit gabi-gabi mo nang kinakausap ang sarili mo bago matulog. Pero alam mo, hindi mo kailangan magtiis sa ganitong pakiramdam. Hindi mo kailangan manatili sa isang sitwasyon, relasyon o trabaho na araw-araw ay pinapatay yung saya sa loob mo. Kasi happiness is not a luxury. It's a sign that you're in the right place. Kapag araw-araw mong nararamdaman na parang nilulunod ka ng bigat, huwag mong isipin na mahina ka. You're just tired of pretending that everything's fine when it's not. Subukan mong balikan ang sarili mo. Kailan ka huling tumawa ng totoo? Kailan mo huling naramdaman yung gaan sa dibdib? Yung tipong kahit may problema ka, kaya mo pa rin ngumiti kasi may peace ka sa loob. Kung hindi mo na maalala, baka oras na para huminto ka. Hindi mo kailangang hintayin pag maubos ka bago mo piliin ang sarili mo. Sometimes, the bravest thing you can do is to walk away from something that no longer makes you feel alive. Kasi kahit anong pilit mong ipaglaban ng isang bagay, kung kapalit nito ang kaligayahan mo, talo ka pa rin sa huli. Lagi mong tandaan, hindi selfish ang umalis sa mga bagay na hindi na nakakapagpasaya sa'yo. Ang tawag doon, self-respect. Kasi minsan, ang tunay na tapang ay yung marunong umalis sa lugar na dati mong inakala ay para sa'yo. Pero ngayon, ay unti-unti ka nalang sinisira. At kung nasa ganitong punto ka ngayon, gusto kong sabihin ito, hindi mo kailangang maniwala na tapos ka na. You can start again. You can heal. You can rebuild and rediscover what happiness means to you. Minsan, kailangan mo lang magpahinga. Hindi para sumuko, kundi para bumalik sa sarili mong tahanan. Ikaw ang tahanan mo. Number 8, lumayo ka kapag paulit-ulit kang binabastos. Kapag paulit-ulit kang binabastos, hindi mo kailangang maghintay ng last straw bago ka kumilos. Kasi ang bastos, hindi yan nagbabago. Lalo na kung nakikita niyang patuloy mo lang itong pinapalampas. Sa una, maiisip mo siguro, baka joke lang to. Baka bad mood lang siya ngayon. Pero habang tumatagal, mapapansin mong hindi na ito simpleng ugali. Naging normal na. Ang masakit, minsan yung taong nambabastos pa, siya pa ang marunong magpa-victim. Kapag nagsalita ka na, bigla niyang sasabihin, ang sensitive mo naman. Joke lang yun. Pero hindi naman kasi lahat ng biro ay nakakatawa. Minsan, ang mga joke ay tinatago lang na insulto. At habang pinapatawad mo, paulit-ulit niyang inuulit. Bakit? Kasi alam niyang kaya mong tiisin. Alam niyang mabait ka. Alam niyang hindi ka gaganti. Kaya tuloy, ginagawa niyang lisensya ang kabaitan mo para bastusin ka. Pero tandaan mo to, ang respeto ay hindi mo kailangang hingin. Hindi mo kailangang mamalimos ng mabuting pagtrato. Kung totoo ang pagmamalasakit ng isang tao, mararamdaman mo yon sa paraan ng pananalita niya, sa tono ng boses niya, sa mga kilos niya na may malasakit. Hindi mo kailangang ipaglaban ng respeto. Ibinibigay yan ng kusang loob. At minsan, yung taong madalas mong pinagtatanggol sa iba, siya pala yung unti-unting sumisira sa tiwala mo sa sarili.
Kasi habang binabastos ka niya, nagsisimula kang maniwala na baka nga karapat-dapat kang tratuhin ng ganon. Pero hindi. Hindi mo deserve yan. You deserve peace. You deserve softness. You deserve people who speak to you gently, even when they're angry. Yung taong kahit may tampuhan kayo, hindi ka babastusin, hindi ka ipapahiya, at hindi ka bababain. Ang paulit-ulit na pambabastos, kahit sa maliit na paraan, ay dahan-dahang sumisira sa kung sino ka. Hindi ito simpleng ugali lang, isa itong uri ng emotional damage na nag-iiwan ng peklat sa loob. Kaya kung nararanasan mo to, huwag mong isipin na ikaw ang may problema. Hindi mo kailangang tiisin sa ngalan ng pag-ibig, pagkakaibigan, o trabaho. Kasi kung mahalaga ka talaga, hindi ka babastusin. Kaya bago mo tanggapin ulit ang isa pang pasensya na, tanungin mo muna ang sarili mo. Ilang beses mo pa ba kailangang ipaliwanag ang basic na respeto? Sometimes, the best way to demand respect is to walk away quietly. Kasi minsan, ang pag-alis mo ang pinakamalakas na mensaheng pwede mong ipadala. Number 9, lumayo ka kapag ginagamit ka lang. Alam mo yung pakiramdam na lagi kang nandyan kapag kailangan ka. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, bigla silang naglalaho. Yung tipong ikaw ang takbuhan nila kapag may problema. Pero kapag ikaw naman ang humihingi ng tulong, parang may invisible wall na biglang sumasara. Masakit, di ba? Kasi akala mo, genuine yung connection. Pero sa totoo lang, may halaga ka lang kapag may maibibigay ka. Kasi kung talagang gusto, kikilos yan. Hindi mo kailangan paulit-ulit ipaalala o ipilit. At minsan, hindi mo agad mapapansin. Kasi sa simula, nakikita mo yung kabaitan nila, yung sweetness, yung effort. Pero pagtagal, mararamdaman mong parang laging may kapalit. Every thank you sounds conditional. Every I miss you feels like a setup. Hindi dahil praning ka, kundi dahil unti-unti mong nararamdaman na hindi na ikaw ang mahalaga, kundi yung benepisyong nakukuha nila sa'yo. Tao ka, hindi ka ATM. Hindi ka service center na laging available 24/7 para sa mga taong marunong lang kumabig. You deserve reciprocity, yung pagmamahal at effort na bumabalik, hindi laging palabas. Kasi kung paulit-ulit kang nagbibigay sa taong hindi marunong magpahalaga, nauubos ka. Emotionally, mentally, at minsan pati spiritually. At alam mo kung bakit mahirap umalis sa ganitong sitwasyon? Kasi mabait kang tao. You care too much. Ang iniisip mo, baka magbago pa siya. Baka ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Pero ang hindi mo napapansin, habang hinihintay mong magbago siya, ikaw na yung nagbabago. Nawawala na yung saya mo. Nawawala na yung tiwala mo sa sarili. Nawawala na yung lakas mong magmahal. Ang totoo, hindi mo kailangang pilitin ng isang tao na pahalagahan ka. Hindi mo kailangang ipamukha kung gaano ka kahalaga. If they can't see your worth without you proving it, then they don't deserve to be in your life. Minsan, yung paglayo, hindi pagtalikod, kundi pagtatanggol sa sarili mo. Kasi habang hinahayaan mong gamitin ka, tinuturuan mo silang ituring kang disposable. Kaya kung nararamdaman mong ginagamit ka lang, huminga ka ng malalim. At tanungin mo ang sarili mo, may natitira pa ba sa akin kapag patuloy kong ibinibigay ang lahat? Dahil sa huli, hindi mo kailangang maging martir para lang maramdaman na mahalaga ka. Ang tunay na pagmamahal, hindi mo kailangang ipilit. Ito yung kusang nagbibigay at marunong ding magbalik. Number 10, lumayo ka kapag pinipigilan kang mangarap. Kapag pinipigilan kang mangarap, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang mundo. Kapag ang taong dapat sumusuporta sa'yo, siya pa mismo ang humihila pababa. Minsan, hindi nila sasabihin direkta na huwag kang mangarap, pero mararamdaman mo sa mga tingin, sa mga salita, sa paraan ng pagbaliwala nila sa mga plano mo. Sasabihin nila, hindi mo kaya yan. O kaya, praktikal ka sana. At mapapaisip ka, baka nga tama sila. Pero deep inside, may parte sa'yo na humihiyaw. Pero gusto ko Gusto kong subukan. Ang masakit, kadalasan, yung mga taong pumipigil sa'yo ay hindi naman masama ang intensyon. Gusto ka lang nilang iligtas sa pagkabigo. Pero ang hindi nila alam, sa pagpigil nila sa'yo, pinapatay nila ang apoy na nagbibigay saysay sa pagkatao mo. Kasi kapag pinipigilan kang mangarap, parang sinasabihan kang huwag maging ikaw. Parang sinasabihan kang huwag kang lumipad, baka mahulog ka.
Pero paano mo malalaman kung kaya mo bang lumipad kung hindi mo man lang sinubukan? Minsan, ang mga ganitong tao ay insecure. Takot silang makita kang umaangat dahil baka maiwan sila. Kaya ang gagawin nila, hihilahin ka pabalik. Gagawin nilang maliit ang pangarap mo para hindi nila maramdaman na sila ang naiwan. At minsan, napakagaling nilang magsalita. Sasabihin pa nila, real talk. Hindi para sa'yo yan. Pero totoo ba silang concern? O gusto lang nilang manatili kang ordinaryo tulad nila? Here's the truth. Walang ibang makakaalam kung hanggang saan ang kaya mo, kundi ikaw lang. Kahit ilang beses ka nilang tawaging ilusyonado, kahit sabihing mataas ang lipad mo, tandaan mong walang masamang mangarap. Ang masama ay yung sumuko ka bago pa man magsimula. Hindi mo kailangan ng validation para mangarap. Ang kailangan mo ay tapang. Dahil lahat ng pangarap na natupad, nagsimula sa isang taong pinagtawanan pero hindi nagpatalo. So, kung pipigilan kang mangarap, ngumiti ka lang. Kasi ibig sabihin yan, may nakikita silang hindi nila kaya. Pero ikaw, alam mong kaya mo. Kaya sige, ituloy mo. Kahit mag-isa ka, kahit walang sumusuporta. Kasi sa dulo, hindi naman sa kanila ang pangarap na yan. Sa'yo yan. Number 11, lumayo ka kapag pinagtatawanan ang mga kahinaan mo. Kapag pinagtatawanan ang mga kahinaan mo, doon mo madalas makikita kung sino talaga ang kakampi mo at sino ang nagpapanggap lang. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may mga moments na hindi tayo okay. May mga bagay na hindi natin alam. At may mga panahong kailangan lang natin ng konting unawa. Pero kapag salip na maintindihan ka, ay ginagawang biro o tawanan ang mga pagkukulang mo. That's not friendship. That's disrespect, disguised as humor. Minsan nagsisimula ito sa simpleng asaran, mga birong parang harmless. Pero mapapansin mo, habang tumatagal, ikaw na lang lagi ang punchline. Lahat ng insecurity mo, ginagawang katatawanan. Lahat ng pagkakamali mo, ginagawang palabas. At kahit tumatawa ka, deep inside, alam mong nasasaktan ka. Pero dahil ayaw mong maging KJ, tinatawanan mo na lang din. Hanggang sa unti-unti, natutunan mong itago na lang ang mga totoo mong nararamdaman. Ang masakit pa, kadalasan yung mga taong gumagawa niyan ay yung mga malapit sa'yo. Mga kaibigan mo, katrabaho mo, minsan pa nga pamilya mo. At dahil mahal mo sila, binibigyan mo ng palusot. Biro lang naman yun. Pero tanungin mo ang sarili mo, kung biro lang, bakit mo kailangang pilitin ang sarili mong matawa? The truth is, hindi lahat ng biro ay biro kapag paulit-ulit ng binubuga sa'yo. Ang mga salitang tinatawanan mo ngayon ay unti-unting nagiging boses sa isip mo mamaya. Halimbawa, nagjo-joke sila na bobo ka. Tapos papasok yan sa isip mo. Sasabihin mo na, oo nga, bobo nga siguro ako. Oo nga, mahina nga ako. Hanggang sa naniniwala ka na sa mga bagay na hindi naman totoo. Papasok na kasi sa subconscious mind mo. Kaya kung may mga taong ganyan sa paligid mo, yung pinagtatawanan ka sa tuwing nagiging totoo ka, yung ginagawang comedy ang mga bagay na pinaghihirapan mong itago, tandaan mo, hindi mo kailangang manatili. You don't have to shrink yourself just to fit into their comfort zone. Ang tunay na tao, marunong magbiro, pero may boundaries. Marunong tumawa, pero marunong din magtimpi kapag alam niyang may nasasaktan na. Ang totoo, mas nakikita mo ang ugali ng isang tao, hindi sa paraan ng pakikitungo niya sa magaling, kundi sa paraan ng pagtawa niya sa mahina. So next time na maramdaman mong ginagawang katatawanan ng kahinaan mo, huwag mong ipilit na manatili. Minsan, mas nakakagaan ang lumayo kaysa araw-araw mong tanggapin na hindi ka nila kayang respetuhin. And always remember this, ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi kailanman pagtatawanan ang sugat mo. Tutulungan ka nilang maghilom. Number 12, lumayo ka kapag pinaparamdam sa'yong wala kang halaga. Kapag pinaparamdam sa'yong wala kang halaga, yan ang isa sa pinakamahirap na sitwasyong mararanasan mo sa buhay. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao, kundi kung paano mo unti-unting nakakalimutang pahalagahan ang sarili mo dahil sa paraan nila. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Hindi ka na pinapansin. Hindi na nila napapansin ang effort mo. Hindi na nila nakikita kung gaano ka nagsusumikap para maging okay ang lahat. Tapos, dahan-dahan, mararamdaman mong parang invisible ka na lang. Parang kahit mawala ka, walang magbabago. At masakit yon, di ba? Kasi kahit anong gawin mo, kahit pilitin mong maging mabait,
maunawain o tahimik, parang laging kulang, parang laging may mali. You start questioning yourself. Baka ako nga ang problema. Baka hindi talaga ako sapat. Pero yun ang trap. Kasi habang inuulit mo yan sa isip mo, mas lalo kang nalulubog. Ang totoo, hindi ikaw ang problema. Minsan, nasa maling tao ka lang. Minsan, nasa maling lugar ka lang. Minsan, ibinibigay mo lang ang puso mo sa mga taong hindi marunong mag-alaga. At habang sinusubukan mong patunayan ang halaga mo sa kanila, nakakalimutan mong hindi mo kailangan patunayan yan. You're already enough. Kahit walang palakpak, kahit walang appreciation, kahit walang thank you. Kasi ang tunay na halaga mo, hindi nakadepende sa kung gaano ka napapansin ng ibang tao, kundi sa kung gaano mo kakilala ang sarili mo, kahit walang pumapansin. Kaya kapag napaparamdam sa'yong wala kang halaga, huminto ka muna. Humikit ka. Huminga ka ng malalim. Tingnan mo kung gaano ka napagod sa kaka-prove ng worth mo sa maling tao. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ko ba huling pinili ang sarili ko? Hindi mo kailangang manatili sa lugar kung saan lagi kang nakakaramdam na parang extra lang sa kwento ng iba. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa isang space na hindi ka na kayang pahalagahan. Kasi minsan, ang pinakamatinong desisyon ay yung paglayo. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil napagod ka ng kalabanin ang sarili mong kapayapaan. At kapag nagawa mong umalis, mararanasan mo yung kakaibang tahimik. Yung peace na matagal mo nang hinahanap. Mapapansin mong hindi mo kailangang hintayin pang maramdaman ang halaga mo sa iba. Kasi sa wakas, ikaw na mismo ang nagbibigay niyon sa sarili mo. Ang totoo, hindi mo kailangang ipilit sa iba kung gaano ka kahalaga. Ang kailangan mo lang, paniwalaan ulit yon. Dahil kapag naniwala ka, hindi mo na kailangan maghabol sa taong hindi marunong makakita ng ginto kahit nasa harap na nila. Sometimes, the best way to prove your worth is to walk away from where it's not seen.